yung katotohanan. Nako po. Ito na, mga kababayan, dito tayo kay Cheese Escuders. Panghuling topic natin kay Cheese Escuders. Nako, mga kababayan. Cheese Escuders and Bato de la Ros. Maganda mga apelyido at pangalan lang. Cheese Escuders and Bato de la Ros. Bato de la Ros, pangit pakinggan. Bato de la Ros. At Cheese Escuders. Para sa mga Italian, no? Para sila mga Mexican, Italian, mga Latin names. Escuders and Bato de la Ros. Bonjour. Ito na. Hindi papayagan ng mataas na kapulungan ng Kongreso na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Ma'am Daddy Paul, salamat. Senate President Francis Escudero, puprotektahan nila ang senador hanggang makakuha ng legal remedies na karapat-dapat sa kanya. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail. Sabi ni Cheese Escudero dati, nung nakaraan, bawal hulihin si Bato habang nasa sesyon kasi kabastusan daw yon. Ang sabi ko nga, edi antayin natin matapos ang sesyon. Siyempre, dalawa lang naman pinto ng Senado sa likod at sa harap. So, abangan siya doon. Hindi naman po pwede sa taas siya lilipad. May hilipad doon. Meron din sa taas. Abangan din siya doon. So, ngayon, ang sabi naman niya, kung sakali daw na meron ng arrest warrant, pwedeng tumakbo sa Senado at magtago si Bato hanggang sa makakita ito ng legal team na magtanggol kay Bato. Alam nyo, sa totoo lang, Senador Cheese Escudero, parang halata ka na Halatang didiis. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, Senador Cheese Escudero, kapag may warrant, ibig sabihin may kasalanan, huwag nyo nang pagtakpan. Doon na tayo sa ngalan na may power ang Senado. Ang problema, ICC International, Interpol ang huhuli sa kanya. Hindi Pilipinas. Interpol. Ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Nilinaw naman ni Senator Escudero na hindi habang panahon ay ganito ang sitwasyon. Anya, oras na magkaroon na ng desisyon ang mga isinampan nitong apela sa Supreme Court kontra sa posibleng arrest warrant ng International Criminal Court ay kailangan itong igaalang at ipatupad. Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon. Walang jurisdiction nga ang ICC. Ang problema, ang may hawak ng warrant, Interpol. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos lang naman dapat ang tumanggi dyan kung makipag-coordinate ba siya sa Interpol o hindi. Ngayon, tanungin ko kayo, paano kung tayo naman ang mangangailangan na may hulihin sa ibang bansa? Katulad kay Alice Go nung tumakas. Kung hindi dahil sa Interpol, hindi mahuli si Alice Go. So ngayon, meron tayong utang na loob sa Interpol. Ngayon, kung ang Interpol naman ang hihingi sa atin ng tulong, di ba? Nahulihin si Digong at si Bato, hindi natin pwede tanggihan. Bakit? Tandaan ninyo, huwag tayong magsalita ng patapos. Bakit? Pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos yan, hindi ko tatanggapin yan, tatanggihan ko ang Interpol. Paano kung merong gagawa ng kasalanan na politician sa ating bansa, binaril yung asawa niya, o binaril yung anak niya, o binaril si BBM? Paano ka ngayon makipag-coordinate sa Interpol kung tinanggihan mo nga nung una? Niya? Siyempre, ang isipin ni BBM, sarili niya at kapakanan ng Pilipino. Di ba? Kasi kung tatanggihan ni BBM yung Interpol na yan, paano kung may mangyari sa kanya at maging totoo yung sabi ni Sara na may nakausap siyang killer? Paano kung yung killer na yun napatay si Lisa, napatay si Romualdez, napatay si BBM? Sinong tutulong para, halimbawa, napatay? Ang hanapin ngayon si Sara. Paano kung lilipad si Sara ibang bansa? Sinong tutugis kay Sara?
Kung doon pa lang sa Interpol na uhulihin dito, si Bato, tinanggihan na ni BBM. Utak kasi ang ginamit ni BBM. Hindi sa tanang buhay na ang buhay niya ay safe. Paano kung darating ang panahon na siya, naalala niyo sabi ni Sarah, "Ma'am, wag po kayo mag-alala, ma'am. May nakausap na akong killer. Pag ako pinatay, sabi ko, patayin mo si Bongbong Marcos, Lisa Romualdez, at Lisa Marcos, Bongbong Marcos, at Martin Romualdez. Lisa Romualdez tuloy. Oh. So no joke. No joke. Oh. Paano kung may nangyari nga sa tatlong yan na binantaan ni Sarah? Ang hahabulin doon si Sarah. Oh, paano kung si Sarah nakalipad ng Netherlands? Kumuha ng asylum na. Oh, sinong tutulong kay BBM ngayon? Wala. Bakit? Kasi ang Interpol, tinanggihan niyang humingi ng tulong sa kanya. Oh. Yun. Di ba? Ano lang, give and take. Kung may kailangan ng Interpol dito, ibigay mo. Kung may kailangan, ang Pilipinas sa Interpol, ibibigay din nila. Ganun lang naman yun eh. Kaya, dapat nga, yan si Kibuloy, pinadala na sa Interpol yan eh. Kasi wanted ng NBI yan sa Amerika. O FBI. Wanted sa Interpol yan. Yan, nakakulong. Dapat, ewan ko, kung sunod na si Kibuloy na dalhin doon. Maniwala kayo sa akin. Hanggat hindi titigil yung grupo ni Kibuloy kakabira kay BBM, hindi ko lang sure ha, baka si Kibuloy, isa yan sa ibigay kasi wanted ng Interpol yan. Nandyan na, nakakulong na, mahirapan ka pa ba? Andyan na, damputin mo na lang, dalhin mo na doon. Take note, si Kibuloy, isa sa wanted ng Interpol at ng FBI sa Amerika. Malay natin, isurrender ni BBM yan doon. Ito pa, bilang may pakapin kami, may palaman kami. Sige, nakuha nyo na yung gusto nyo dito. Dalhin nyo na rin yung isa para mag-reunion sila lahat doon. Dalhin nyo na yung isa para mag-reunion sila lahat doon. Binding magiging desisyon ng Korte Suprema. Kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan, na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon. Dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas. Sabi ni Jose Basa, isipin mo, 2028 baka humingi ka ng suporta. Mga Pilipino, hindi kaya mag-isip din ang pinaklawang ingat. Sabi ni Jose Basa. Ano daw, hihingi ng suporta. Alam mo, sa totoo lang, kung ang gusto mong iparating, Sir Jose Basa, ay si Sara makakatakbo sa 2028 bilang presidente, Sir. Malabo pa sa tubig kanal at malinaw pa sa sikat ng araw na nag-reflect sa noo ni Bato, si Sara ngayon may kinakaharap na impeachment complaint. Come to Alibaba.com, check out the top rankings, enjoy fast dispatch and low MOQ on-time delivery guarantee. So ngayon, sa tingin mo, malaking epekto sa impeachment complaint ni Sara ang pagkakulong ni Digong. Bakit? Isa lang naman isipin ng mga senador yan. Sa mga senador na pinapahiya ni Digong at minamaliit ni Digong, isa na si Risa Hontiveros doon. Pinapahiya ni Digong yan. Wala kang alam, hindi ka abogado. Isa yun sa papayag na ma-impeach si Sara. Tandaan ninyo, halos lahat ng liberal na senador ayaw kay Sara. 110%. Ilan ang liberal senador dyan? Marami. Ilan ang senador ni BBM ngayon na senador dati? Na tumatakbo ngayon, na nakay BBM ngayon. Huwag mong sabihin na hindi sila pipirma doon. Hanay ni BBM, tapos umayaw sila. Hindi sila iboboto ng supporter ni BBM ngayon. Malaking impact sa impeachment ni Sara ang pagkakulong ni Digong ngayon. Bakit? Yung mga senador na pinagbabastos ni Digong noon, maghihiganti yan. Parang ako lang yan noon eh. Sabi ko, ma'am, sa teacher ko. Sabi ng teacher ko, alam mo ba yung grado mo nasa dulo ng ballpen ko lang? Sabi ko sa kanya, di ma'am, wala palang saysay ang pag-aral ko dito at pag kung ano-anong ginagawa ko dito kasi nasa dulo lang ng ballpen mo. Sinagot ko yung teacher ko. Kung ewan ko kung buhay pa ngayon. Sabi ko sa teacher ko, ma'am, alam mo ba na ang sahod mo nasa amin lang? Pag hindi kami papasok, wala kang sahod. Hindi na siya nagsalita. Di ba?
Kasi yan kadalasan sinasabi ng teacher, hindi ko naman nila lahat. Alam mo ba na ang grado mo nasa dulo ng ballpen ko lang? Sinagot ko siya, alam mo ba ma'am? Wala kang bigas, wala kang sasahurin kung hindi kami papasok. Yun lang. Ganon yan mangyari. Alam nyo ba, wala na si Digong? Kaya nang maghiganti ng mga senador. Ano pa power ni Sara kung mismong tatay niya wala na? Kinakatakutan lang si Digong noon kasi presidente, fiscal, mayor, maraming experience at maraming guns. Ngayon nakulong si Digong, sa tingin ninyo, matatakot pa sila kay Sara? Kung kaya mong patumbahin ang higante, paano pa si Dagul? Hindi kaya ni Sara ang kaya ni Digong. Pinilit kasi ni Sara na maging si Digong, pero hindi kaya ni Sara. Maniwala kayo sa akin. Noon pa man, matigas na ang ulo niyan. Hindi na magkakasundo yung mga magkakapatid. Tignan nyo, dahil sa desisyon ng isang anak, sabi ni Sian Gasa, dahil sa desisyon ng anak na pauwiin ang tatay, na sinabihan na nga ng mga lawyers, huwag kang umuwi, kaya aarestuhin ka. Pwede ka namang manatili sa Hong Kong, pwede ka magpa-asylum sa China, doon ka na tumira, para hindi ka mahuli. Pero hindi ka na nga makauwi ng Pilipinas kasi may kaso ka. Para kang si Juma Season. Ang ginawa, umuwi ka pa. Umuwi ka. Magmukha tayong talunan at hindi tayo paniniwalaan na nakasuporta sa atin kung hindi ka uuwi. At hindi tayo mananalo ang mga manok natin sa 2025 election at sa 2028 election kung ganyan ang gagawin mo. Ayun, sinunod ng ama ang anak, ay nakulong. Maling desisyon. Palpak na nung una, palpak pa rin ngayon. Anong sabi ni Digong? Inday, mag-resign ka na lang kasi hanggat nandyan ka, pag-iinitan ka nila. Mag-resign ka na lang. Dadamay dito. Ito mga kababayan, sa lahat ng binibigkas ni Attorney Dan De Leon dyan, no? Sara Duterte posibilidad na kasali sa arestuhin ng ICC next week. Di ko lang alam bago ko ipagpatuloy dito na wala ng pag-asang makalabas si Duterte, no? Ay gusto ko lang i-share na isa ba si Sara Duterte sa may warrant of arrest ng ICC ngayong next week? Kasi meron kasing nakalagay dito sa ICC page na meron silang aarestuhin sa Pilipinas na mga co-accuser ni dating Pangulong Duterte at siyam pa katao ang co-accuser ni Digong na aarestuhin. So isa ba si Sara Duterte doon? Hoy! Sa mga pinangalanan dito ni Attorney Dan De Leon, mga kababayan, ayun na yun, mga tinatanong ni Christian Isgira, si Bongo, si Garma, si Albayalde, kung pwede ba, mga makakasali ba yan, ito si Cayetano, mga ganyan, kasi mga kasama yan sila tapos si Aguirre, kung pwede ba daw ganyan-ganyan. So sabi nga dito ni Dan De Leon, ni attorney, sabi niya, si Bato, number 1 na yan. So meron pang iba, si Bato daw, si Albayalde, so hindi daw niya sasabihin yung iba. So co-accuse. So, co-accuser. Hindi na accuse, accuser. So, yun ang sabi. So, mga kababayan, so isa nga ba si Sara Duterte sa kasali dyan? Di ba? Magsasama talaga sila, mga kababayan. Magsama-sama sila doon sa loob ng ICC, mga kababayan. Sa loob ng ICC, magsama-sama sila doon. Kaya, mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, abang-abang na lang po tayo kasi according dito sa page ng ICC, no? Wait lang, hanapin ko dito Merong nakalagay na redacted sa page. So, wait lang mga kababayan, hahanapin natin dito. Siyam na iba pa aarestuhin restuhin ng ICC. Ito na. Pakinggan natin Ito. Ang tinukoy na
Siyam na personalidad na hindi muna pinangalanan ang tinukoy na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isa na publikong application for warrant sa International Criminal Court. Ipinaliwanag naman ng abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings kung bakit iilang kaso lamang ang gagamitin sa paglilitis ngayong libo-libo nila ang napatay sa drug war. Balitang hatid ni Ian Cruz. Nako. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court tungkol kay Duterte, may siyam na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa So mga kababayan, ayan po, ipakita ko sa inyo. Ayan. Basahin nyo kahit baliktad, screenshot nyo na lang po. Nakalagay dito ha, basahin ko. Duterte is individually criminally responsible for committing the crimes alleged in this application jointly with the truth others pursuant to Article 25(3)(a) between at least November 1, 2011 and March 16, 2019. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to target alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drugs use, sale, or production through the commission of crimes such as murder, torture, rape, and common plan. His co-perpetrators included each for at least part of the temporal period. Ayan, ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, redacted, yung nakakulay dilaw. So walang mga pangalan, pero may possibility ba na si Sara Duterte ay kasali dyan? Kasi napakadami nila eh. Siyam. Ilagay natin dyan si Bato, si Bongo, si Albayalde, yung isa pa, na pulis. Tapos, sino pa? Si Sara. Kasi siyam to, may apat pa. Bukod sa kanilang pinangalanan ko, may apat pa. So hindi natin alam kung sino-sino, pero may possibility ba, nagtatanong lang, kung kasali ba si Sara dito. At may possibility pa siguro si Pulong madadawit dito. Kasi nung time na si Duterte presidente, si Sara mayor, si Pulong, congressman. Di ba? May possibility. Kasi madadawit sila dito sa extrajudicial killing sa Davao, sa EGK. Di ba? Si Danao, kung sino-sino pa mga pulis yan. Kasi yun yung mga nakalagay. So, naka-redacted. Di ba? Kung halimbawa, sa panahon ni Digong, ay presidente siya, mayor si Sara, madawit talaga si Sara dito. Mga kababayan. Tanong lang, madadawit po ba talaga siya? Kasi according kay Arturo Las Cañas at kay Edgar Matubato, si Sara daw po mayor at doon siya kumukuha ng pera sa City Hall. Binibigyan daw siya ng almost $100 na nakasubre. According yan, sasabi sa statement ni Matubato. So, hindi natin alam si Sara Duterte kung kasali pa dyan. At other 9 na aarestuhin ng ICC next week. Diba? Naku, mga kababayan, delicates ito. Ako nagtatanong lang naman, mga kababayan, kung maaaring kasali ba, kasama ba? Pakinggan natin, tuloy natin. na rin ang Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng siyam Naku. bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon Senador na si Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tokang na unang ipinatupad noon sa Davao. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw pinalit ni Duterte kay Dalawa De La na. Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ng kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Patay. Kasali nga si Sara. According doon, si Bato, si Danao, at si Sara.
Naku po. Rinig nyo naman sa balita. GMA News po ito. Ayun o, si Sarah yan. Yan yung nanuntok ng sheriff. Vice Mayor ang kanyang ama. Oh. Sa application for warrant, tinukoy ang mga uri ng ebidensyang ginamit. Kabilang siya ng witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte, kanyang mga kautusan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Tinukoy din ang mga pag-amin ni Duterte na may pinatay siyang 1,700 na tao noong mayor siya ng Davao. Nako. Nasangkot siya sa Davao Death Squad Nako. at pinondohan ng extrajudicial killings nung mayor Nako. pa siya ng lungsod. Nako. Pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay extrajudicial killings. Nako. Kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. O ilamin yan. Hindi na mga sinabi ni Duterte noong kanyang inaugurasyon Oo. na bantang pagpatay sa mga sangkot sa illegal na droga. O hindi mo pwede gawing joke yan. Iba ang batas doon once na lumabas sa bunganga mo yun at inamin mo yun. Tsaka tanong ko lang mga kababayan, napaka-imposibleng hindi ito nalikom ni Senador Antonio Trillanes at ni Laila de Lima. Napaka-imposible. Nakasave na to lahat. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, yan si Bato, nakita niyo, miyembro ng death squad yan. Sabi niya sa kongreso yan. Oh, wala akong pera. Mahal ang pamasahe sa eroplano papunta ng Kongres. Kasi umaasa lang ako sa aking retirement pay. Do you think I can't accumulate even 5 million? Sir, bago ko pirmahan yung waiver ni Trillanes, sampalin ko muna siya sa publiko. Lo. Yan, aralan niyo yun. Sinabi niya, hindi lahat ng statement ni Digong ay gawin nating katatawanan. Kasi iba ang batas doon at sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pwede nating gawin at sabihin mind conditioning. Yung mga sinasabi ni Digong, ay puro joke lang yan. Hindi ka panipaniwala yan. Ganyan naman si Digong. Katulad yan sa ginawa ni Hanilit nung paiyak-iyak siya. Hindi, kunwari lang yan. Kunwari galit siya pero hindi niya ginagawa yan. Never humawak ng baril yan. Never nakapatay yan. Pero si Digong sa Congress, sabi niya, nakapatay ako 10 pulis. Pinatay ko nga sa extrajudicial killing, 1,000. Ano nga nang iyak-iyak ni Hanilit dyan na never nakapatay at never pumatay ang asawa niya. Si Digong mismo, inamin niya yan. Nagpa-views ka lang amo. Kailangan ko talaga ng views, vlogger ako Try mo kaya mag-vlog na wala kang views. Tanga ang tawag doon. Mga vlogger na dyan ng DDS, puro mga fake news. May views. Ako pa kaya natutuo at may impormasyon akong pinagkukunan. Ito, GMA News to. Kung may problema man kayo sa binalita ko, unahin nyo GMA News kasi sila naglabas nito. 6,000 ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ang kasong hawak nila. Pero 43 na kaso lang ipipresenta sa ICC, 19 cases nung mayor ito at 24 cases nung presidente na siya. Pinili raw nila yung emblematic cases o yung mga symbolic para ipakita ang war on drugs. It's almost impossible to present all of the 6,000 deaths that were admitted during police operations. And it's also almost impossible to present all the 15,000 to 30,000 deaths according to CSOs. That's why the Yes po, ma'am. GMA News po. Secretarial discretion. Ang title po, Siyam na Personalidad. 9 tapos na personalidad. Ang huhulihin ng ICC next week. Hindi ko alam, baka ngayon meron na ha. Sabihin na naman ng DDS to. Fake news yan. Walang warrant. Ayaw ko pangunahan. Baka mahuli at makapagtago pa. Shows these emblematic events or murders. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Di ba? GMA Integrated News yun ha. Naku, mga kababayan, kasali pala ata si Inday dito. Paano yan? So mga kababayan, nako. At sa mga nabitin kanina na kung makakauwi pa ba si Duterte, makakalabas